Hey guys, welcome to my channel. So today gagawa ako ng video regarding my position sa possible amendments sa Republic Act 10591 sa Pilipinas. Okay, so a few hours from now, magkakaroon ng hearing ba tawag yan? Yan, sa Senado. And then may mga inimbitahan sila mga resource persons from the business community, from the pro-gun community, and from the anti-gun community. Okay? So, syempre, business community, yung mga gun stores. Okay? Nakakatawa lang dyan kasi may naimbitahan sila mga resource persons na supposed to be pro-gun pero ang stance is anti-gun. So, paano nangyari yun? Well, it's up to you. No? It's up to you to discern kung ano yung mga sasabihin nila, yung mga resource speakers nila. Pero, I am proud to say, no, kasama dyan si Charles ng Philippine Ricochet Line and with the support of our friend and sabihin natin resident lawyer sa mga vlogs natin and live stream, si Doc Lawrence Asierto. Anyway, so yung aking position, so doon sa chat namin, share ko na lang sa inyo, sa chat naming tatlo, sabi ni Doc Lawrence, tanongin daw yung position ko. So sabi ko, I trust Charles na yung position niya is for the betterment of the gun community sa Pilipinas, 'di ba? So hindi na ako makikialam diyan, no? Sabi ko, good luck, no? Good luck, Charles. It's your time to shine. And pati sa mga kababayan ko na nandyan sa Pilipinas, no? It will reflect talaga kung ano talaga yung gusto ng gun community. Dapat yun ang masunod. Kung ano yung gusto ng gun community and kung ano yung mas makakabuti sa gun community. So with that, kahit hindi tayo imbitado as a resource person, hindi man tayo nag-aspire, no? I-address ko na lang in public or to the public yung aking position regarding kung merong mang amendments na gagawin sa RA 10591. So, ano yun? Okay, so meron akong lima na suggested na dapat baguhin dyan sa RA 10591. Okay? So, to start with, ang aking position is based on the principle or the premise na self-defense is a God-given right. So, may karapatan tayo lahat, pantay-pantay tayo. May karapatan tayo ipagtanggol ang ating sarili or ang ating loved ones, no? If dumating doon sa punto na yon na kailangan natin gawin yon. Okay? So, meaning to say, dapat pantay-pantay tayo, hindi yung mayaman lang ang may karapatan na ipagtanggol yung sarili nila. And I'm sorry to say, sinabi ko to in the past and hanggang ngayon na ang gun law sa Pilipinas is anti-poor, no? Sabi ng kaibigan natin na ay hindi naman ng totoo yan kasi may mga mura namang barel. Well, totoo na may murang barel. Kaso yung process, yon ang mahirap para sa mahirap. Ano ibig sabihin? Example ko palagi, ako dati akong tendero diyan sa Tamasco Market sa Barangay Tatalon. Kung ako ba tendero ngayon, kukuha ko ng barel, ma-approve ba ako sa LTAP? And then, ma-afford ko ba? Kasi, di ba, kung ikaw nagtitinda ka, doon sa nakakaalam, no? Yung kikitain mo today, yun yung kakainin nyo tomorrow. Yun ang baon nyo tomorrow. So, hindi ako pwedeng magliban ngayon para pumunta sa krame, magpa-drug test, mag-neuro test, kung ano-ano pa na mga requirements. Di ba? So, that is my position. I know marami sa inyo mag-disagree pero pansinin nyo, 'di ba? 'Di ba yung mayayaman lang talagang capable na kumuha ng maraming baril na gusto nila, yung type ng licenses, pag-uusapan natin 'yan. Pero yung mga nasa baba, ordinaryong empleyado, they can't afford na umabsent sa trabaho nila para asikasuhin yung papeles. Anyway, so example lang 'yan, no? And punta na tayo dun sa 5 possible items na gusto kong baguhin sa RA 10591. This is my position. Number 1,
yung 50 round ammo limit, dapat tanggalin na yan. Dapat i-abolish na yan. And I saw briefly dito sa possible amendment, yung proposed Senate Bill 2773 na gusto yata gawing 500 rounds, yung 50 round limit sa Pilipinas. Ang sa akin, kailangan tanggalin nyo na yan. Bakit? Di ba? Ang tanong ko dyan, similar with the 50 round limit, is paano yan i-implement? Paano mo i-implement na may nagmo-monitor ng 50 rounds, 500 rounds kada bahay? Or sabihin mo, sige, punta muna tayo sa 50 rounds. Di ba? Meron kayong 50 round limit. Paano ba yun na-monitor? Paano yan na-implement? How? Yun ang tanong the how. Paano nyo ba yung nagagawa? Na, 50 rounds ka lang. So, pumutok ako ngayon, meron akong 50 rounds, meron akong tirang 7. So, dapat ang bibiling ko lang na bala next time is 43. Paano kung nakabili ako sa gun stores ng 50 total, meron pa akong 7 sa bahay, sino yung nag-accounting? Wala naman, di ba? Wala naman nakatanghod sa likod mo na nagbibilang ng bala mo habang pumuputok ka. Wala, it's good on paper, maganda lang to on paper, pero paano man na-implement? And ano ang naitutulong yan pagka may 50 round limit ang isang law-abiding gun owner? Sige nga, just because meron ka maraming bala, does that mean gagawa ka na ng masama? No? Hindi po totoo yun. Yung items or mga pag-aari mo na bagay, it doesn't signify bad intentions. Just because marami kang baril, gagawa ka ng masama? Example na dyan, yung Honorable Senator natin, si Senator Robin Padilla. Ang dami niyang baril, pero wala naman siyang pinapatay, wala naman siyang ginagawang masama. Diba? Yan ang maganda example. Diba? So similar with the ammo, with the bala, just because meron kang 51, criminal ka na. O ngayon, ipopropose na gawing 500. So kung naging 501 yung bala mo, criminal ka? 52? Criminal ka na? And anong catastrophic na kasamaan ba in-expect natin pag mayroon kang 51 rounds or 55 rounds or 60 rounds? Hindi na may measure yung kasamaan ng isang tao dahil meron siyang 51 na bala or 55 or 60 or 1,000 rounds. Lalong-lalo na pag 22 LR. Ang 22 LR, madamihan yan kasi maliit lang naman yan eh. Diba? Kaya nga may tinatawag na bulk ammo. Isang brick, 500 rounds. Isang brick lang yon. Doon sa magtatanong, sige, entertainin natin. Ano bang gagawin mo sa madaming bala? Hindi mo naman kailangan ng ganyan, sobrang daming bala. Baka gusto mong i-overthrow ang gobyerno talaga. Yun ang iniisip nyo. Just because marami akong baril at bala, i-overthrow ko na yung gobyerno. So, para saan yung police at military and para saan yung mga batas natin? Unang-una, dapat establish na may mga batas na tayo, nabubuhay tayo na under the rule of law. Bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal mang-hold up, bawal. Diba? So, the moment na i-violate mo yan, ibig sabihin, hindi ka na law-abiding citizen, criminal ka na. So, ang nakakaano lang kasi dito, ang gusto ko ipunto, maganda yung isang comment na nabasa ko, no? Pag nagpupush kayo ng stricter gun laws or gun control, ipupush nyo, ang tinatamaan lang naman yan is yung mga law-abiding gun owners. Never yan tatamaan ng mga kriminal. So tell me, I'm open to debate or kung sino man may posisyon na mas mahigpit na batas dapat para mas safe tayo. Alam niyo ba yung definition ng insanity? It's doing the same thing over and over but expecting a different result. May gun control na sa Pilipinas mahigpit na sa Pilipinas. So gusto mo mas mahigpit pa. Bakit? So, nag-expect ka na mas magiging safe, mas mawawala ang krimen pag hinigpitan pa? It's actually, di ba, it's the other way around. Kasi kahit anong gun control ang law ang ipasa nyo,
Ang tatamaan lang talaga is law-abiding citizen. So number 1 yan 50 round ammo limit, totally i-abolish nyo. Bakit? Kasi nga walang silbi yan and mahirap yan ma-implement and ma-monitor. Okay? Number 2, I just found out, hindi naman tayo knowledgeable sa batas, na pati pala yung law enforcements natin and mga soldiers, may mga license pa rin. Di ba? May mga LTAP pa rin ba yan? Tawag? I'm not sure, no? So, dapat tanggalin na din yan. So, yan sinasabi ko sa inyo, hindi ako anti-police, anti-uniform personnel, no? Actually, I am pro. Suportado natin ang mga police. Okay? Lalong-lalo yung mga mabubuting police. Okay? So, dapat tanggalin na yan. Bakit? Redundant So, ibig sabihin, hindi pinagkakatiwalaan ng sariling gobyerno yung mga kapulisan niya o mga kasundaluhan para kailangan pa mag-license. Nasa serbisyo na nga And, ang ano doon, ang redundancy, meron na silang issued firearms. So, pag bibili sila ng personal firearms, kailangan pa ng separate licensing. Bakit? Sabi nga, ako, ang position ko talaga, pro-police ako, no? Walang off-duty na police. Ano ibig sabihin? Yung police, kahit mag-off-duty yan, uuwi siya, hubarin niya yung uniforme niya, kahit nasa bus yan at may nangyaring masama, holdapan, nagre-react yan. Imposible. Anong tawag mo dun sa police na nanood lang habang merong krimen nangyayari sa harap niya dahil nakasibilyan siya? Anong tawag sa ganun? Di ba inutil? Walang silbi? Di ba ilang beses na tayo na balita na yung police umakto dahil may holdapan sa bus. Bakit? Kasi hindi niya pwedeng talikuran yung tungkulin niya dahil nagpalit lang siya ng damit. So, dapat i-abolish yan. Okay? So, yan ang number 2 position ko. Redundant lang yan. Dagdag lang yan pahirap sa kapulisan at kasundaluhan natin. And, hindi niya nape-prevent ang krimen. Kasi mga uniform soldiers mga yan and police Diba? Number 3 na position ko, kung may babaguhin man sa RA 10591, i-remove na yan types of LTAP licenses na yan. Type 1, Type 2, Type 3, Type... Ba't magano? May sports shooter pang nalalaman. Alam naman natin na dati pumuputok din ako dyan sa Pilipinas, sa Lucena Gun Club ako, no? Hindi naman all the time gusto mong pumutok or gusto kong magpahinga ngayong buwan na to or so does that mean hindi na ako sports shooter? O yung iba, sports shooter ang license pero matagal nang hindi pumuputok. So sports shooter lang on paper para lang maka-avail ka ng mas maraming privileges as compared to the regular licenses. 'Di ba? Alam naman natin lang lahat. So ano ibig sabihin? No, nagkakaroon lang ng ng hierarchy na naman sa community natin. O pataasan na naman, ang pinakamataas na naman diyan yung maraming pera. O kawawa na naman si Juan de la Cruz na dahil nadi-discriminate na naman. Ito lang ang pwede. Tapos recently, yung, I don't know, kung confirm na ba, pati PCC, kailangan na rin ng Type 3 license. Wow! Pistol caliber carbine. It's a carbine pero pistol round pa din yun. Hindi yun rifle round. Na-extend lang ng konting FPS dahil mas mahaba yung barrel pero it's a pistol caliber carbine. No? So, it doesn't make any sense para gawin yung Type 3 yan. So, tanggalin nyo na yung Type 1, Type 2, Type 3 hanggang Type 5 na yan. Kasi pahirap lang yan sa gun owners, sa legal gun owners, legal responsible gun owners. Why? Pera! Sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Dapat ang batas natin is tumutulong sa mamamayan, di ba? And at the same time, sinisecure ang community natin. So tell me, paano nagiging safe ang security dahil ang security ng community natin dahil may Type 1, Type 2, Type 3, Type 4? Wala naman, di ba? Wala epekto yan sa krimen. Wala yung epekto sa pagiging safe ng community natin. Nagagastusan lang si legal gun owner. Lalong-lalo na yung ordinaryong mamamayan na 8 to 5 ang pasok, na hindi maka-absent, tapos isang bagsak. Ano ba yan? Type 3 ba? 15K? 15K? Di ba? Sabihin nyo, sige, kasi kung ano mo yan, every month, 1,000 plus every month, ganyan. Parehas lang kung 10 years. Ganon. So, yung 10 years, walang discount. Sa Divisoria nga, pag wholesale, may discount .
Tapos pagka magre-renew ka ng LTAP mo, times lang kung ilang taon yung yung bayad, ganun pa rin pala. Bakit? So parang nagiging business na pala yan, yung PNP, FEO na licensing. I'm sorry to say, I will call it as I see it. Ganun talaga di ba? Parang business pala yan, negosyo. Di ba? Kailangan kumita ba ng PNP sa law-abiding gun owners? Di ba? Dapat ba ang PNP kikita sa law-abiding gun owners? Di ba dapat kumukuha sila ng pondo sa taxpayers natin? Anyway, so number 4, eto pa, i-remove nyo na yung PTT na yan, permit to transport. Okay? Remove nyo na yung PTT, permit to transport. Walang silbi yan. If you are promoting gun safety, dapat i-encourage nyo yung mga gun owners or possible gun owners na mag-practice sa gun range. Dapat i-encourage natin. Huwag mo silang takutin na, uy, pag nag-practice kayo at wala kayong PTT, huli namin kayo. Tapos yung mga gun club na yan, yung mga gun range yan, magra-random inspection kami. Di ba tinatakot nyo lang yung mga gun owners na mag-practice? Dapat i-encourage nyo mag-practice yan. So, isa sa mga hindrance yung PTT na yan. Okay? Kasi nakasaad dyan. So, kailangan mo i-apply ahead of time kung kailan ka magpa-practice. No? Yung araw na yon, tapos yung location. So, from distance ng bahay mo hanggang doon sa gun range. Tapos doon ka lang dapat pumunta. Hindi ka pwede mag-side trip. Kung may nakalimutan ka dito sa bahay ng lola mo, hindi ka pwede dumaan dyan. O sa kaibigan mo, dapat doon ka lang. Gun range yan Why? Mas safe ba ang society natin pagka may PTT? And sino lang ba yung nag-a-avail ng PTT? Dahil majority ayaw na i-avail dahil wala nang time pumunta sa krami para lang mag-apply niyan. And paano kung on the day na magpa-practice ka, may PTT ka, sumakit tiyan mo, nilagnat ka, di wala na, hindi naman ako, sayang na naman yung pagod mo. Minsan hindi lang yung pera ng bayad sa PTT ang pinanghinayan, pati yung oras mo talaga at saka yung pagod mo pag-apply niyan. Kung talagang gusto niyan, pwede naman gawin online yan, di ba? Pupunta ako sa gun range bukas or mamaya. Sige, mag-login ako sa FEO. Sabihin ko lang, magpapaalam ako. Sir, ma'am, pupunta po ako sa gun range mamaya, gantong oras o gantong araw. Di ba? Pero sa akin, tanggalin na yan kasi gusto mo nga mag-promote ng gun safety, di ba? So, ano pa ba ang mas maganda sa gun owner na nagpa-practice para maging safe? So, imagine niyo gusto mo mag-promote ng gun safety, ayaw mo naman, dinidiscourage mo mag-practice yung gun owner. So, ang nangyayari dyan, yung gun owner, real talk lang to, bibili siya ng gustong baril niya, dahil for so many reasons na nabanggit ko, hindi siya nakapag-practice, and then dumating yung time na kailangan niya gamitin yung baril niya, magpa-fumble siya, makakalabit niya yung trigger inadvertently, dyan papasok yung mga negligent discharge, mga accident discharge. So, it goes the opposite of the purpose of gun safety. Okay. And lastly, ito hindi ko alam kung ready na kayong marinig to, lalo-lalo sa mga anti-guns dyan, no? Tanggalin na yung drug test at neuropsychiatric test na yan. Yan na lang ang pumipigil para sa online renewal. Dapat, yung mga tao na nasa liblib na lugar or nasa trabaho dahil nag-abroad or sumakay ng barko, napapasuan ng license dahil dyan sa dalawang yan. Kasi they physically have to go there, mga designated na drug testing area and neuropsychiatric testing areas. Pag tinanggal nyo yan, pwede na kayong mag-online renewal. Diba? Ang laking kaginhawaan, lalong-lalo sa mga nasa liblib na lugar. Example mo na yan sa mga sa probinsya. Sa Batanes, kailangan niya pa bang pumunta sa NCR, sa Manila, para magpa-drug test, neuropsychiatric test? And, ano ba talaga purpose niyan? Tell me, anong purpose ng
drug test sa neuropsychiatric test. May nakita akong position, anti-gun position na we have to make sure excuse me. We have to make sure that only deserving people nakalimutan ko yung term na ginamit niya, are able to obtain guns. Talaga? Yung ba ang position mo? Tell me, after niya mag-drug test, tapos saka siya nag-drugs, anong silbi nung drug test na yon? Di ba? Anong silbi nun? Pagkatapos mo mag-drug test, pagkatapos mo umihi, pag uwi mo ng bahay, saka siya nag-drugs. Or 1 week after niya mag-drug test, saka siya nag-drugs. Paano nyo, na-detect? Anong silbi? Di ba? Anong silbi niyan? So, sasabihin nyo, gusto mo pala mga drug addict ang Well, unang-una, bawal naman talaga mag-drugs sa batas, di ba? So, pag nag-drugs ka, nahulihan ka ng droga, di ba makukulong ka na? Di ba? Di lalo na siguro, ilagay nyo lang sa provision ng license na pag ikaw, gun owner, at nag-positive ka sa drugs, makukulong ka at habang buhay ka ng i-deny na maka-avail uli ng guns. Di ba? Kasi, paano mo talaga implement? Di ba? Similar with the neuropsychiatric test. Yung very highfalutin words para sa ibang tao, nakala nila is napaka-safe na nilang tao dahil, pumasa ako dyan na alam naman natin, majority ng sagot dyan is no. Di ba? At saka, kung ikaw, masama kang tao, ipapaalam mo ba dun sa nagpapatay sa'yo na may gagawin kang masama? Kung ikaw, gusto mo pumatay, kukuha ka ba ng LTOP? Tapos, sige nga, mag-neuropsychiatric test nga ako. Actually, may isang instance na dyan sa US, sa yung shooter sa isang club, sa disco, na 1 week before, pinaghinalaan na yung shooter, na, may gagawin masama. Ginawa, pinatawag siya ng FBI, in-interview siya, and pinakawalan din. Bakit? Kasi wala silang makitang reason to hold him. Diba? I-research niya, and then after 1 week, namaril siya. Bakit? Kasi yung mga masamang tao, hindi naman nila sasabihin sa iyo yung plano nila. Kung sino kayo masama, sila pa yung matatalino Di ba? Hindi sila tanga. Na, gusto kong pumatay, sabihin ba nila yun? Gagawa sila essay? Hindi nila gagawin yun. And, it's an illusion for you to believe na yung neuropsychiatric test na yan, nakaka-detect ng evil. You cannot detect evil. Yung kasamaan na nasa puso ng isang tao, hindi mo yan madedetect. Magugulat na lang kayo, yung gumagawa ng masasama, mataas ang antas sa society, doktor, lawyer, pare, killer. Diba? Napanood ko yung Father Malyari. Diba? Hindi mo naman. Alam ba, akala nyo ba sa isang masamang tao yung may peklat sa mukha na X? Hindi. Mababango, maayos manamit. Magandang trabaho. Hindi, magugulat kayo, ganito pala ginawa niyan. Bakit? Kasi they will always try to hide yung intentions nila. Kaya, it's an illusion. Kung huwag kayong maniwala na madedetect ng neuropsychiatric, maganda lang pakinggan yung neuropsychiatric test. Talaga. And example ko pa dyan, pag kayo ba kumukuha ng neuropsychiatric test, heightened by emotions nyo, namatayan ba kayo, binasted ba kayo, sinipa ba kayo sa trabaho, di ba maayos naman? O di ba? Paano pag naipasa mo yung trabaho mo, tsaka ka naging unstable, anong silbi ng test na yan? Wala, di ba? Maganda lang yan on paper. Para sabihin na kinaukukulan na may ginagawa kami para pahirapan yung mga to. Kasi dinidiscourage nga kayo for gun ownership. It's a form of gun control, I-establish na natin yan na may gun control sa Pilipinas. Gun control means hindi kayo ini-encourage magmay-ari ng barel, 'di ba? Otherwise, pinadali na nila sana yung process. The thing is, kaya ganito yung position ko kasi may gun control na nga sa Pilipinas. Bakit may riding in tandem, may pinatay na politiko, Maguindanao Massacre, ang daming pinatay doon, tapos nilibing.
Kasi yung kasamaan, nasa puso yan ng isang tao. Yung leader, yung politiko ba ng Maguindanao Massacre, pumasa ba yan sa LTAP? Pumasa ba yan sa neuropsychiatric test? Kung ikaw, yung mga politiko ba natin, may drug test, may neuropsychiatric test? Kasi sila, pwedeng, wala nga silang barel, pero may mga utusan sila na may barel. Di ba? Yung example, yung Maguindanao Massacre. Di ba? Tanggalin nyo na yan. Walang kinalaman yan. Dagdag lang yan pahirap sa law-abiding gun owners. Para yan siguro, yung nakaisip siguro niyan, bination sa pelikulang Minority Report. Yung tinatawag na pre-crime. Bago pa gumawa ng krimen, hinuhuli na. So, hindi ganun ang neuropsychiatric test. Maganda lang siya on paper, pero wala yung effect. No? Para ma-battle nyo ang criminality or yung kasamaan. Kasi kung ang isang tao masama, itatago niya yung intention niya. So, yan muna yung aking 5 positions, no? Suggested revisions, if ever, kung gusto nyong mapaganda ang gun law sa Pilipinas. So, it's not everyday na magkaroon tayo ng pagkakataon na mapaganda, no? Kasi gusto daw baguhin or i-amend, 'di ba? So yung mga nasa Pilipinas, it's up to you guys, no? Pagagandahin ba natin or mas magiging bulok pa ang gun law sa Pilipinas? It's up to you. The time to speak is now. Kailangan natin magsalita, no? Kailangan natin magsalita. And I am sure, lahat ng mga binanggit ko, hindi natin kailangan maging expert, no? Para malaman na totoo yung mga yon. Common sense lang ginamit ko. So, with that, again, no, uulitin ko, no, na yung stance ko, yung everything was based on the premise that self-defense is a God-given right. Hindi dapat yan binibigay ng gobyerno. Dapat the moment na ipinanganak tayo, meron na tayong karapatang ipagtanggol yung sarili natin. 'Di ba? Otherwise, anong purpose? Bakit ka pa nagpapakahirap na buhayin ng pamilya mo, pero the moment na may gusto pumatay sa'yo, sige, patayin mo na lang ako kasi wala akong karapatan. Hindi na approve, 'di ba, ng gobyerno. So with that guys, tatapusin ko na yung vlog na to. Hopefully nag-enjoy kayo and hopefully mabago natin at mapaganda ang gun law sa Pilipinas. So that's it guys. Thanks for watching. Bye.